Ang dami natin, sir. Grabe. Bongbong Mandarambong! Bongbong Mandarambong! Bongbong Mandarambong! Bongbong Mandarambong! Bongbong Mandarambong! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So patuloy po yung marcha natin, mga kababayan. Walang ibang isigaw. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Isa na namang speaker ang aming tatuagin para sa inyong lahat. Ladies and gentlemen, palakpakan na may kasamang sigawan for General Carlo Kita! Palakpakan! Magandang hapon sa inyo lahat. Kumusta kayo dyan? Buhay na buhay ang ating pagtitipon ngayon. At una kong ipaalam lang sa inyo, ako po ay isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Sa Ranger po at Infantry ng Philippine Army. Ang aking pong huling posisyon bago ako nag-retire, noong 2013 ay ako po ang komandante ng Philippine Military Academy sa Baguio City, na kung saan ang mga kadete ang hinuhubog namin na magkaroon ng tamang pundasyon ng right character para manindigan nila ang pagsiservisyo sa armed forces at sa ating taong bayan. Ang gagawin po natin ito ay hindi bawal. Ito po ay legal na legal dahil peaceful assembly ang ating ginagawa ngayon. Nakasaad po ito sa ating konstitusyon. At lahat po tayo ay may karapatan na magpahayag, magsalita. Ayon po sa 1987 Constitution, specifically, ang Artikulo 3, Section 4, nakasaad po doon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, of the press, or of the right of the people to peaceably assemble, kagaya ng ginagawa natin ito, to petition the government for redress of grievances. Ayan po, yung mga grievances na hinahayag natin ngayon ay pinapahintulutan ng ating konstitusyon. Hindi po porke may mga nanawagan. Alam po natin na kanya-kanya po tayong mga pananaw. Ang iba may pinipiling politiko. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, sa taong bayan po ako. Kung ang politiko ay gumawa ng masama, dapat lang siyang imbestigahan, parusahan. Naniniwala pa kayo dito? Tama po yan. Kaya yung sinabi ni Secretary Remulla na pag nagsigaw daw o nagsalita ng BBM resign ay kakasuhan daw po, mali po yun. Marami po, hindi po ako at lawyer, hindi po ako attorney. Pero nagtanong po tayo sa mga expert at mga abogado at yun po ay karapatan ng tao na magsalita. Hindi po inciting position itong ginagawa natin. Dahil nakasaad doon, we have the right as a people to petition the government for redress of grievances. Yung mga pagnanakaw na ating nasaksihan. 42 years po ako sa government service. Nung ako po ay nasa dito po sa headquarters na ito,
Dalawang beses po ako nasa dito, major ako at ako'y naging colonel. Umaaten po ako ng mga budget deliberation sa Kongreso, sa Senado. Alam ko po ang mga patakaran doon. Kumbaga, ang hindi nakasulat pero sinusunod. Sabi nila, lalo na pagdating sa deliberasyon, I'll scratch your back, you scratch mine. Parang gano'n. Minsan nasaksihan ko, yung isang kongresista, panayang upos, doon sa budget ng DEX pa dati, no? Department of Education, Culture and Sport, na ngayon ay DepEd na. Okay, talagang grabe. Puro tanong, hindi makausad. 1 minute recess, Your Honor. Di 1 minute recess. Katalo, dahil recess, papunta ako na siya. Pero nung papunta ako na siya, yung nag-o-oppose na kongresista, kausap yung sekretary ng DEX. Pinupumupulong siyempre sakay tayo sa abstract. No? Tumilin ako ng konti. Alam mo ang usapan? Ang usapan pala, gustong iparilin nung congressman yung isang division school superintendent. Sabi naman nung secretary, ayaw kong panggitin kung sino. Sige, ako na bahala. Magpalit, nag-resume. Sabi nung congressman na nag-oppose, I am withdrawing my opposition, Your Honor. Blackmail lang ang labanan. Isa lang yun sa katotohanan na nangyari. Ngayon, dun sa NEP, sa programa, alam ko ang mga patakaran dyan dahil dumating ako. Kadalasan ang pinakikialaman ng mga kongresista at mga korap na politiko ay yung mga departamentong talamak ang korupsyon. Alam na natin yan kung ano. Nandiyan yung Department of Public Works and Highway, nandiyan yung Department of Agriculture, at marami pang iba. Yung mga pipitsugin na maliliit ka ng budget, hindi pinapakialaman yan ng mga kongresista at ng mga taliwas na politiko. Tinatarget nila yung pwedeng magkarga. Kasama ang armed forces, actually tinatarget nila yan. Dahil ginagamit nila, may project, meron kaming papagawa, pero yun pala, maraming komisyon. At bumalik yung nakakang kipa. At kung yung kipa, nalimutan na yun ng tao. Una ko karinig yung kipa, nung ako'y mataba ng panahon nung matandang Marcos, tinatanong ko, ano kaya yung kipa? Hindi maintindihan. Yun pala, yun ang komisyon. Pero bumalik, si Junior, siguro yung mga may edad na na-recall yung kipa, kaya nabuhay muli yung kasabihan na kipa, yan po ay komisyon. So, yung sabi ng mga sekretary na nagsasalita, sila sekretary Pangantangan, sekretary Justice, at iba pa, ano yan, di kayo sa pati sa Senator Lacson? Bakit pa pakikialam sa ICAM sino, na insertion? Pwede naman niyang ilagay doon sa NEP. Kabisado nila yan. Huwag nilang ng tao. Ako, alam ko rin ang nangyari yan. Ang pinapakialaman nila yung malaking departamento. Doon. Tama yun, sa NEP pa lang, may pumapasok doon. Pero pagdating sa may camera, parang pinapakialaman naman yan. At napakasikreto ng kanilang mga deliberasyon. Kaya, i-demand natin ang transparency. Tama ba yun? I-demand natin ang transparency, ang accountability, ang justice, at ating hilingin na ipakulong ang mga dapat parusahan. Tama po yan, iisang hinahin natin. So huwag po tayo matakot, ilahat lang po natin. Hindi po ito sedisyon o rebellion. Marami naman tayo sa bahay. Parang po natin ito. Hindi tayo nagkahamon ng away, kundi gusto natin ng accountability. Unang-una, naniniwala ba kayo na ang taong bayan ang may power? Naniniwala ba kayo na ang pwersa
ng mga nakaupo ay ibinigay lang ng taong bayan sa kanila. Naniniwala ba kayo na temporary lang ito at pwede natin gawin? Tama po kayo. May mga legal na pamamaraan dyan. At isa na to. Another po ay yung tinatawag na yung People's Initiative. Kaya po yung aming ginamit ay ayon sa batas. People's Initiative. Ito po'y nagsimula sa God's People's Initiative. Pero nabuo ito dahil sa marami ng United People's Initiative siya. Dahil sa dami ng reklamo, iba't ibang affiliation, may mga Kristiyano, Katoliko, may mga Muslim, professional, retired, at mga aktibo na nagsiservisyo.